Napansin niyo ba? Tuwing bubuksan natin ang TikTok o Facebook, laging may bagong trending na pagkain. Minsan Korean corn dog, minsan Japanese, fluffy pancakes, o kaya naman ay yung mga naglalakihang milk tea. Pero naisip niyo ba kung bakit tayo obsessed sa foreign flavors? Hindi lang ito basta gaya-gaya. Ayon sa science, ang ating utak ay natural na curious sa mga bagong lasa o tinatawag na neophilia. Pero ang mas matinding tanong, paano natin nagagawang? Pinoy ang mga dayuhang konsepto na ito? Ngayon, hihimayin natin ang kwento ng isa sa pinaka-importanting sangkap sa ating buhay, ang gatas. Bago pa tayo naging milk tea capital ng Southeast Asia, ang Pilipinas ay may sariling bersyon ng gatas. Ang ating mga ninuno ay umasa sa gata ng niyog. Ito ang ating creamer sa kape, pampalapot, sa ulam, at bas ng ating mga kakanin. Bakit hindi fresh milk? Noong unang panahon, malaking hamon ang ating klima. Sa sobrang init sa Pilipinas, madaling mapanis ang sariwang gatas mula sa baka o kalabaw. Dahil wala pang malawakang cold storage o mga refrigerator, naging harisa. Ating kusina ang mga powdered at reconstituted milk. Ito yung mga gatas na dumaan sa proseso para tumaga sa istante, kahit walang ref. Dito nahubog ang ating panlasa, isang panlasang sanay sa tamis at creamy na texture na dala ng processed milk. Pero habang lumilipas ang panahon, ang Gen K o ang bagong henerasyon ng mga Pinoy ay naghahanap na ng higit pa sa pwede na. Gusto na natin ng mas malusog at mas masarap. Dito na pumasok ang trends ng Greek yogurt. Pero alam niyo ba ang science sa likod nito? Ang tunay na Greek yogurt ay hindi lang basta yogurt na nilagay sa magandang packaging. Ito ay dumarating sa masusing proseso ng straining o pagsaring ng whey o yung tubig na bahagi ng gatas. Ang resulta? Isang mas malapot, mas creamy, at mas punong-puno ng protina na pagkain. Ito ang inspirasyon sa likod ng PamFresh. Sa aming paggawa, hindi kami tumitigil sa isang klase lang. Sinusubukan namin ang iba't ibang formulations mula sa frozen, drinkable, hanggang sa non-strain versions, gamit ang raw at reconstituted milk. Dahil naniniwala kami na ang premium ay hindi lang dapat pang display, dapat itong malasahan sa bawat subo. Ang sikreto para mantagal ang isang foreign food sa Pilipinas ay ang localization. Hindi sapat na kopyahin lang natin ang recipe mula sa Korea o Japan. Kailangan nating ilagay ang Pinoy soul. Halimbawa, ang matcha. Ang matcha ay dinala natin mula sa Japan. Pero paano ito tinanggap ng Pinoy? Hinaluan natin ito ng ating paboritong dairy, ang pait ng premium matcha na bumabalanse sa asim-tamis ng ating yogurt. Iyan ang perfect match para sa modernong Pinoy. Ginagawa nating atin ang teknolohiya ng iba para makalika ng bagong karanasan sa pagkain. Hindi lang tayo sa lasa nag-e-evolve, kundi pati sa teknolohiya. Ang kinabukasan ng pagkaing Pinoy ay nasa smart factories. Isipin nyo, isang factory na may automated temperature control para masigurong bawat patak ng gatas ay mananatiling sariwa at ligtas. Sa kasalukuyan, ang aming business ay kumikita na ng 4 hanggang 5 bilyong kung tawanyo. Pero hindi kami titigil doon. Ang aming target ay umabot sa 10 bilyong kayang rawa at palakihin ang aming produksyon ng 3 beses sa pamamagitan ng bagong factory. Higit sa lahat, ang dating focus na 80% sa B2B o pagbebenta sa ibang kumpanya ay unti-unti nating binabago. Gusto naming dalhin ang premium quality na ito ng direkta sa inyong mga tahanan. Ang bawat pagkain trending ay may kwento ng science, history, at determinasyon sa likod nito. Ang pagkahilig natin sa foreign food ay patunay lang ng ating pagiging global at malikhain. Ako ang inyong ka-Gen K, nagpapaalala, wag lang basta kumain. Alamin ang kwento sa bawat kain. Mag-subscribe na sa Gen K, Pinoy para sa panibagong kaalaman. Kita-kits sa susunod na video.